Magandang araw, Bansang Pilipinas! Kumusta na kayo? Nanood pa kayo ng hearing. At mukha yatang natameme itong si Senadora Risa Hontiveros sa mga patutsada naman itong si Vice President Sara Duterte. Alam nyo ba na halatang halata na namumulitika lamang ang senador? Hindi nga niya matingnan man lang niya itong si Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan yung mga kababayan, parang prenubok nitong si Senadora Risa Hontiveros, itong ating Vice Presidente, sa pagsabing, Madam Chair, ano ba namang klase ba o pag-uugali nitong ating resource person? Siyempre, napika naman ang ating Vice President at sabi nga niya, Madam Chair, ano din po ba ang ugali nitong mayroon si Senadora Risa Hontiveros? Nakatikim na din siya ng mga hindi niya inaasahang salita mula sa Vice Presidente kasi nga naman obvious na namumulitika lamang ang senadora. Masakit ba ang sinabi nitong si Vice President sa'yo? Kasi sinasabi nga niya lumalabas tuloy na wala kang utang na loob. Bakit naman? Ano naman ang dapat na itawag sa'yo, Senadora? Panay ang ingay mo, pero nang nagsalita na itong si Vice President, wala ka naman palang binatbat Tameme ka din, di ba? Wag mo kasing ibahin ng usapan. Sinabi na nga wala kang utang na loob Kasi di ba, sinasagot naman ng Vice Presidente yung mga question mo. Kaya lang, halatang-halata sa mga tanong mo na kapag sumagot ang Vice Presidente, ayaw mong tanggapin yung kanyang sagot. Kaya kayo nagkakagulo dyan sa Senado di ba? Pagsalitain nyo muna at hayaan yung magsalita kung anong kanya ipapahayag, saka ka magkomento. Paano ngayon? Alam na ang karakas mo. Ganyan. Ano nang sasabihin sa'yo ng tao? Huwag mo sabihin na nagmamalinis ka. Kasi, para bang bida-bida ka sa Senado, feeling ni Senadora siguro, siya lamang yung matalino sa kanyang mga kasamahan. Ang nangyayari kasi, panay-ingay itong si Senadora Risa. Wala pa naman siyang lubos na bang napatunayan sa bansa. Ang nangyayari, ang ingay-ingay mo sa Senado, na nadadaig na sa pangangatwiran ikaw, ay kung ano-ano na ang iyong sinasabi. Alam nyo, sa isyong ito, nung dalawa ni BP Sara, lumalabas na nakakahiya, no? Dahil nasupalpal ng Vice Presidente itong senador na napakaingay sa Senado. Kasi ikaw ang nauna di ba? Ininsulto mo itong si Vice President. So anong gagawin ngayon ng Vice Presidente? Kundi ang sumagot. Kapag ka naman sumagot, sasabihin mo hindi yun ang itinatanong. Maghintay ka kung kailan niya sasabihin kasi sinasagot naman niya lahat. Ang sasabihin mo pa, bakit inungkat ni Vice President Sara Duterte yung nakaraan? Paano naman hindi uungkatin? Prenobok mo siya. Sinabi mong Madam Chair. Di ba? Anong klaseng ugali mayroon itong resource person natin? So, sinagot niya. At sa pagsagot niya, syempre, para malaman naman, yung ugali mo din na wala kang utang na loob. Yun wala kang utang na loob. Masakit, di ba? Masakit pakinggan yung walang utang na loob ikaw. Pinasagot niya ang Vice Presidente, di ba? Ginagalang naman ng Vice President ang iyong mga katanungan. Parang alarmado ito si Senadora Risa kapag ka binabanggit nitong si Vice President yung word na politicizing. Ano pa nga bang ginagawa ninyo, di ba? Pinagtutulong-tulungan nyo yung ating Vice President hindi na kayo nahiya. Lumalabas na parang guilty kayo, no? Guilty ang pong Senadora Risa Hontiveros na siguro talagang sumusunod lamang sa kanyang boss, di ba? Kasi kapag ka nadidinig niya yung salitang politicizing, talagang grabe ang react niya, di ba? Kung titingnan natin, mga kababayan, talagang sa nagaganap na ito, sa Senado man o sa Kongreso, syempre may hindi naman din kakampi ang ating Vice President. May mga kakampiyan sa Senado at Kongreso, pero tahimik lang sila. Kasi syempre ayaw din naman nilang makigulo dahil alam nila na politika lamang ito. Kasi wala naman talagang plano na itaas ang mga Duterte. Ang plano nila dito, destabilisasyon. Ang binabaliktad sabi kasi na dati,
ay meron daw binubuong destabilization itong mga Duterte laban sa Marcos administration. Pero sa ngayon, tingnan nyo yung nangyayari. Di ba ang destabilization ay para sa mga Duterte? Para ibagsak sila sa kanilang political career. At hindi lamang yan, sabi nga ng Vice President, plan nyo talagang ibagsak ang kanilang political career at hindi lamang yan, kundi maging personal dahil sa yung kanyang asawa ay isinama nyo sa issue naman ng shipment ng droga. Nasabi ko ito mga kababayan natin dahil na rin sa reaksyon ko dun sa sinasabi naman ng ating Vice President na kahit naman siya bumaba sa pwesto, ay tiyak namang hahabulin at hahabulin pa rin siya dahil nararamdaman nila na tatakbo siya bilang presidente sa 2028 election. Nga, hindi naman titigil ang mga alipores sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi titigil yung mga alipores ng mahal na hari sa palasyo sa pagpapabagsak o paalisin sa pwesto itong si Prinsesa Sara para sa kanyang trono. Alam kasi nila na ang prinsesa ng Davao ay may posibilidad na pumalit sa kanyang trono sa 2028 elections. Tama ba yun? Kasi naman, obvious naman ang mga padali, no, ng mga kasangga ng mahal na hari. Dahil sabi nga ni Prinsesa Sara, pati yung asawa niya at mga kasamahan niya ay idinadamay na. Sa mga issue, grabe niyong ibuli talaga ang Prinsesa Sara, no? Hindi siya umiimik ng alisan nyo ng security. Tahimik lamang siya. Wala kayong narinig sa kanya ng mga panunumbato. Subalit nang magsalita na siya, ay kanya-kanya na kayo ng talakan, di ba? Tapos sasabihin nyo kung ano-ano sinasabi ngayon ng Vice President. Sumasagot lang naman siya ngayon doon sa mga ibinabato nyo sa kanya. Kasi, ang nakikita ko dito, walang makitang butas. Itong mga kampo ni Kalanchaw sa Vice Presidente. Kaya kung ano-anong issue ang ikinakabit laban sa kanya. At ikinabit na doon sa kanyang pangalan para lamang mabutasan at masira ang kanyang imahe para nga naman hindi na siya makatakbo sa susunod na eleksyon. Ganun lang yon, di ba? Kasi wala naman kayong makita na katiwali ang ginawa ng ating Vice Presidente. At ginagawa lang niya yung tungkulin para sa bayan, di ba? At doon nga sa tanong mga kababayan natin, kung may pinagsisisihan siya doon sa kanilang tambalan ni PBBM o ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang pagsama dito, sabi nga niya, kayo na makakasagot niyan, di ba? Kung natatandaan nyo, meron silang binuo na unity team. Pero ngayon, uni-break team kasi break na sila. Hindi natin alam kung paano ang mangyayari kung talagang lalalim pa ang hidwaan ng dalawang ito ng Presidente at ng Vice President. Siyempre lungkot ang ating Vice Presidente dahil nga naman nung panahong yun, siya ang nilapitan nung magkapatid na si Senadora Amy Marcos, di ba, para humingi ng tulong dahil nararamdaman ng ni BBM noon o ni PBBM na wala siyang panalo kung hindi niya dadalhin si Sara Duterte. At dahil nga sa pag-uusap, ayun, nagkasundo yung dalawa, nagkasundo rin sila para sa unity team, pero nang nakaupo na, ayan, nakikialam na daw ang asawa o ang First Lady ng Malacanang. Totoo ba ito? Kasi kung totoo ito, sana pagsabihan naman ng Pangulo na huwag hayaan niya na manggulo o ang masunod sa palasyo ng Malacanang ay ang kanyang asawa. Kasi dapat ang nasusunod sa mag-asawa, ang may desisyon ay ang lalaki. Pero sa nangyayaring ito, bakit ang nasusunod ay ang asawa ng ating presidente kung totoo ito, di ba? So yun ang naging mitya kasi natin na yung dating mga kakampi nito si PBBM, mga naniniwala sa kanila ay lumipat na. Diba? Lumipat na ng kaharian. Kabilang ng Executive Secretary Vic Rodriguez at itong Press Secretary Trixie Angeles. Magagaling yung mga yan, matatalino. At naniniwala sila dun sa magiging magandang
pangunguna ng ating Pangulo sa ating bansa. Pero nadismaya sila dahil sa hindi naman daw pala nasusunod ay ang presidente na may naririnig tayo ng ahas, parang tinawag yata ang ahas ng First Lady, kung hindi tayo nagkakamali. Kaya lang, syempre, tayo dun sa totoo, ano ba talaga yung totoo, di ba? At ito naman kanyang anak, ito si Congressman Sandro Marcos, itong batang ito, sa ngiti pa lang niya, kitang-kita ninyo na talagang namumuliti ka na. Lalo na nang walang paggatul-gatul niya tinuran sa Kongreso na tumututol siya sa budget ng Vice President. Pagkatapos, mayroong isang kongresista, hindi lang natin naalala kung anong pangalan, gustong umapila dun sa sinabi nito si Congressman Sandro Marcos. Pinatayan ng mic. O diba? Kung hindi pa naman obvious na obvious ang mga kalantsaw na talaga namang gustong pabagsakin ang sa politika ang mga Duterte at mga kasamahan nito. Titigatig ba naman ang Vice President? Para namang hindi, no? Ang nakakalungkot nga lang, para ba siyang ginagawang busabos ng mga kalantsaw nito si President dahil sa parang wala silang utang na loob dito. Hindi sila lumingon doon sa pinagsamahan anong bago pa lamang sila sa unity team. Kasi tayo naman, ang alam natin talaga na hindi magtatagal itong mga ito at lalabas ang ugali ng mga manggagamit, di ba? So, anong sabi ng Vice Presidente? Humingi sa kanya ng tulong si PBBM. Dahil marahil alam na ng Presidente na hindi siya mananalo nga nung panahon ng eleksyon, humingi ng tulong kay Vice President dahil ayaw naman niyang manalo itong kalaban niya noon na si dating President Leni Robredo. Ngayon, pinalalabas nila, lumabas na daw ang tunay na ugali nitong si Sara Duterte, nitong ating Vice President. Sa nakikita naman natin, ugali na niya yan eh. Ugali na niya yung magmataray. Nagtataray siya kapag alam niya na hindi na tama yung mga ginagawa ng kanyang mga umaatake sa kanya. Tsaka minsan matigas yung kanyang ulo. Kita niyo naman, hindi nakinig sa kanyang ama nung nakarang eleksyon na dapat sana ang Pangulo at ang magiging Vice President na kakandidato ay itong si Senador Bongo. Pero sinuway niya, di ba? Pero mga patutsada naman ninyo sa ating Vice President, sinasagot naman niya eh. Tapos nang sagutin niya, anong sabi ninyo? Tahol naman siya ng tahol. Kainaman ng buhay no? Hindi na ganito yung mangyayari dahil malapit na yung midterm election eh. At diyan makikita kung sino talaga yung sasamahan sa 2028 presidential election naman. May nakikinig ba kayo mga kababayan natin na mga pahayag nito si President Marcos? At pinagtatanggol ba naman niya ang kanyang vice presidente doon sa mga atake ng kanyang mga alipores or tinuturuan niya ng pag-atake kung papaano ipalaglag itong mga Duterte? Sino bang nagsimula nito? 'Di ba? Sino nagsimula nitong marunggitan na to, nitong mga investigasyon na iyan, 'di ba? Na alam naman natin kung saan inilagay ang pondong yan at kung nasaan, pero masyado niyo sinisingle out ang Department of Education ng panahon ng Vice President ay napakaraming ahensya ng pamahalaan ang may red tape. Pero bakit Department of Education lang kung saan namuno ang ating Vice Presidente? Di ba dyan palang halatang halata na? Mali ba yung sinasabi ni Super Inday na politicizing? Kasi panay ang pag-iimbestiga ninyo, hinahanapan nyo siya ng butas. Wala nang pagkakasundo at hindi na magkakasundo ang presidente at ang vice presidente. Sinong kawawa? Ay di ang pansang Pilipinas, ang mga Pilipino. Dahil lamang sa mga pampolitika ninyo. Pagsabihan mo din naman, President, yung iyong asawa, yung iyong mga kalandyaw. Huwag mo hayaan na lumalim ang hidwaan ninyo ni Vice President Sara Duterte dahil alam mo naman na ang maapektuhan ay taong bayan. At yung mga kampi mo at kakampi ng kabila, magsasabong yung mga yan. Bakit naman kasi nakikinig ka sa First Lady? Doon na lang sa Second Lady. Meron ba? O baka maano tayo yan yung Second Lady ba? Sino? Joke lang yon.
sa ating presidente, sana naman magising ka na, no? Huwag kang paapekto dyan sa mga nasa paligid mo. Gawin mo, huwag kang bakla. Huwag kang babakla-bakla sa mga desisyon. Tanggol mo naman ang dati mong kakampi kasi wala naman siyang ginagawa na masama laban sa iyo. Sumasagot lamang siya sa mga patutsada ng iyong asawa, ng mga nakapaligid sa iyo at kung sino-sino pa. Sana'y maayos niyo ito habang maaga pa. Yan po muna yung ating maihahatid at umaasa pa rin tayo na yung unity team nila ay hindi mababago. Na magtutulungan pa rin sila para sa bayan. Kasi kung hindi, nako, eto na yung talagang digmaan sa politika. At kanya-kanya na itong patutsadahan, kanya-kanya na itong bagsakan, kanya-kanya na rin itong batuhan ng mga putik sa kanilang mga mukha. Sana ay mabago pa ang ihip ng hangin. Maraming salamat po. Ako pa rin po si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.